Isa sa mga hinahangaan mga idola, si OWA Admin Arnel Ignacio, na kung saan nga mga idol ayon sa ating mga OFW ay napakadaling lapitan kapag mayroon silang hinaing at problema na hindi nila masolusyonan. At ito nga mga idol ay napatunayan mismo ni Arnel Ignacio, na kung saan nga mga idol ay pinakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang serbisyo, na kung saan nga mga idol kapag mayroong lumalapit sa kanyang OFW o kapag mayroong tumatawag ay agad niya itong inaaksyonan. Alam mo, kung di ko na kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Uto-uto naman to mga to, pinag-t-shirt pa ng terno-terno. Nakaupo doon sa labas, mukhang mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Saksi ako nga mga idol sa katapatan at kagalingan ni Arnel Ignacio noong tayo ay nandoon na sa ibang bansa, na kung saan nga mga idol ay marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng problema, at si Arnel Ignacio ang agad na nilalapitan at agad naman na umaaksyon upang gumawa ng paraan at upang mapauwi kung kinakailangan ang mga inaargabyadong mga OFW. At ang lahat nga mga idol ng mga agencies na lumalabag sa batas nga mga idol ayon sa alituntunin ng OWA ay agad na inaaksyonan din ni Arnel Ignacio, at upang hindi na lumala ang sitwasyon ay agad niya itong nire-resolba. Sino yung staff mong irresponsible na gatid dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo bago ko ibaba yung telepono. Bago ko babay ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo, hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa ng Saudi Arabia. O ano ngayon paliwanag mo rin? Anong rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam naman ako maghanap ng number ninyo. Eh yun ang binigay nyo sa kanilang number. So sila na naman ang may kasalanan? Bakit? Out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos nung nalaman nyo na ako nakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1.5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1.5? Kayo ang naging problema, wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang ito mga to sa inyo eh. Kayo yung irresponsible. Puro ka andyan na ba? Hindi nyo ako naunahan eh. Pinaumandar yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. At ang isa pa nga mga idol sa kahanga-hanga kay Arnel Ignacio ay agad na inaaksyonan niya ang problema na inilalapit sa kanya, at hanggat nga maaari nga mga idol ay ura-urada at hindi na kailangang patagalin. Hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo, because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo. Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nga mga idol ay nakakagulat ang mga pangyayari, dahil ang OWA admin na si Ignacio nga mga idol ay sinibak di umano sa pwesto. Sinibak sa pwesto si Arnel Ignacio bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration ng OWA. Ang isang malaking katanungan mga idol para sa ating mga kababayan, lalo na nga mga idol sa ating mga OFW, na sa kabila nga mga idol ng kagalingan, sa kabila ng katapatan at sa kagalingan ni Arnel Ignacio, ay bakit ito sinibak sa kanyang pwesto? At ito nga mga idol di amano ang dahilan. Ito ay para sa hindi otorisadong pagbili ng lupang nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na inilalaan para sa halfway house ng mga OFW. Nakapagtataka mga idol kung bakit nasangkot si Arnel Ignacio sa ganitong klaseng maanumalyong transaksyon. Ibininyag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaktak na hindi nagbitiw sa kanyang pwesto si dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA si Arnel Ignacio, at sa halip ay tinanggal ito sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon di umano nga mga idol kay Kakdak na pumasok si Arnel Ignacio sa maanumalyang transaksyon gaya ng pagbili ng lupain na nagkakahalaga ng 1.4 billion na hindi aprobado ng board ng OWA.
Pinalitan daw umano nga mga idol si Arnel Ignacio dahil sa kawalan ng pagtitiwala ng opisina dahil sa nasabing transaksyon. Pinasok ang kasunduan noong Setyembre 2024, subalit taong 2023 pa ay nabili na ang lupa at lumabas lamang ang deed of sale, absolute sale noong 2024. Ang naturang pangyayari nga mga idol ay agad na ipinarating kay Pangulong Marcos kung saan inihanda na nila ang nasabing kaso. Samantala nga mga idol, pinalitan ni Attorney Patricia Cuanan si Ignacio bilang bagong OWA Administrator na sana ay kasing galing din ni Arnel Ignacio. Nakakalungkot lamang isipin ng mga idola na kung sino pa ang pinagkakatiwalaan, na kung sino pa ang malalapitan, at kung sino pa ang gumagawa agad ng aksyon para sa ating mga kababayang OFW ay siya pa ang natanggal sa serbisyo. At kung ang nasabing transaksyon naman mga idol ay kumpara naman sa mga OFW at kung nagkakahalaga ito nga mga idol ng 1.4 billion at kung makakabuti naman ito sa ating mga OFW ay bakit ito hinahadlangan at hindi na lamang pag-igihin at pag-ayusin. Subalit kung ang nararapat nga mga idol ay tanggalin si Arnel Ignacio dahil nga mga idol sa anomalya na nangyayari, ay wala tayong magagawa nga mga idol kundi ipanalangin na lamang na sana ang papalit sa kanya ay kasing husay din niya at kasing bilis umaksyon kapag mayroong nangangailangang OFW at kung mayroong problema na dapat aksyonan. At sana kung sakaling ang papalit nga mga idol sa kanya ay ganito rin kagaling at katapang. Ang ibig sabihin niya, ito reflection kung paano yung operation ng kumpanya ninyo. Numero nyo lang, hindi nyo mapalit-palitan. O pagkatapos nag-deploy kayo ng mga tao, sino tatawagan ng mga tao yun? Kaya siguro ito, kaya walang matawagan to. Ang dali-dali naman ang kaso nyo. Ngayon, na-discover kayo ngayon kung gano'n ka-inefficient kayo. Ngayon nga lang, tinan mo, kanina ka pa nanginginig yan laman mo, kakatawag ka sa normitan na yan. Hindi mo pa rin matawagan. So kung may emergency na ganito, ano saysay ninyo? Wala. Napakahirap pang hanapin itong building nyo, tabo-tabo. Akala nyo siguro hindi ko kayo pupuntahan, ano? Ay, matyaga ako sa ganito. Huwag kasi kayo gumagawa ng tulong. Wala naman kayong problema. Actually, tutulungan lang namin eh. Nagulat lang ako kung paano kayo sumunod ng telepono eh. So, hindi kasi nasagot, mayari. Hanggang ngayon? Messenger, sir. Hindi kasi nasagot? Kasi nagpapaload po ako ng regular para matawagan ko na lang. Gamitin mo yung telepono ko. Okay po. Yun lang ang problema mo, load. Anong position mo rito? Liaison officer ka, wala kang load. Expired yan, sir. Pasensya na po. Isang katutak ng pasensya. Alam mo, kung hindi kayo gumawa ng problema nyo, wala kayong hinaharap ngayon. Tapos nagpapa-deploy kayo, tapos wala kayo namin. Ano tatawagan ng mga OFW sa inyo? Yun pa rin po yung isa, sir. Active naman po yung isa. Active, paano malalaman kung ano yung active doon? Eh kung kami nga, OWA na kami, nililito nyo pa kami. Tingnan mo to. Butas na yung telepono mo sa kakapindot mo, wala kang load. Paano tinatawagan mo kung wala kang load? Nakapagpaload, sir. So kung hindi ko pa kayo sinugod dito, hindi ka magkakaroon ng load. Ngayon, nabuko kayo ngayon dito kung gaano ka inefficient ang pag-contact sa inyo at wala palang sasagot dito. Kung kayo ang tatanungin mga idol, okay lamang ba na palitan si Arnel Ignacio? At okay lamang ba mga idol na siya ay tanggalin sa kanyang serbisyo? At kung ikaw nga mga idol ay isang OFW, ano ang masasabi ninyo nga mga idol sa pagkakatanggal kay Arnel Ignacio? Ngayon nga mga idol na iba na ang OWA administration, ay paano na ang mga OFW na umaasa ng agarang aksyon? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa issue na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.